Roma 5:3, isang phrase lang ang ating titignan doon. Pero hindi ko yan kukunin out of context. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nasa pag-unawa na dinudulot ng banal na Espiritu na hindi lamang natin nalalaman kung ano ang sinasabi ng Diyos, kung hindi na pag-uunawa natin kung bakit sinasabi ng Diyos, at ano ang pagpapaliwanag ng Diyos sa Kanyang itinuturo sa atin upang sa ganon mai-apply natin sa ating mga kasalukuyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating kapighatian. Nagagalak tayo sa ating kapighatian. Manalangin tayo. O Diyos, minsan pa ay bigyan mo kami ng pangunawa. Bigyan mo kami ng kasiyahan sa iyong mga salita. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patatagin mo kami sa pag-asa. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming samot dalangin. Amen. Binasa natin na ang mga Kristiyano ay nagagalak sa kapighatian. Isa sa mga pintas sa ating mga Kristiyano na mga taong walang pananampalataya sa Diyos o maaaring nagpapakilalang Kristiyano din, subalit ang kanilang mga pamumuhay ay sa sanlibutan ito, ay masyado nating pinagtutuunan ng pansin ang kahirapan at kapighatian. Sa mga hindi pa nakakaunawa, ay maaaring may magsasabi sa atin na wala tayong pinapangarap kundi po kahirapan na lang at hindi natin inaasam-asam na magkaroon lamang ng kagaanan. Alam ninyo mga kapatid na yan ay komentong hindi pinag-iisipan. Sapagkat kung ang pag-uusapan lamang ay kagaanan, lalong iba yung kagaanan na inaasahan natin sa Diyos. Lalong tunay na kaligayahan ang inaasam natin sa Diyos. At hindi lamang mga puro kababawan dito sa daigdig na to. Tandaan mo, hindi ibig sabihin na tumatawa ka, masayang tao ka. At hindi ibig sabihin na ikaw ay walang kaaway, ay mapayapa ang iyong buhay. Ang sinasabi natin patungkol sa kapighatian ay kung ano lang ang totoo sa buhay na ito. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, nasa daigdig, kayo ay magkakaroon ng mga kapighatian. At yan ay totoo. Hindi mo pwedeng pagtakpan ang iyong mga kalungkutan, kapighatian, problema ng saglit na panonood ng TV, ilang oras na pagbababad sa inyong social media, ilang oras ng pagliliwaliw, pamamasyal, pagbabarkada. Hindi matatakpan na mga bagay na yan ang realidad na ang buhay ng tao ay punong-puno ng kalungkutan. Tinatanggi ng tao yan, pero totoo yan. Kung kaya't kailangan ng tao na magbisyo, kailangan ng tao na magkaroon ng pagkakaabalahan
upang mawala ang kanyang pagkabagot na hindi niya naisip na ang pagtitiis ay isa sa mga instrumento ng Diyos sa paghubog ng pag-uugali. Kahit si Balagtas ay nagsabi, ang batang laki sa layaw ay karaniwang hubad sa hatol at sa muni ay salat. Si Francisco Balagtas ba ang sumulat ng Florante at Laura? Si Balagtas nga. Ang batang laki sa layaw ay karaniwang hubad, sa hatol at sa muni ay salat. Pag sinabing sa hatol, sa pagdedesisyon, sa muni, pagkakaroon ng tamang perspektibo. Anong sabi ng mga sinaunang tao? Na ang kawalan ng pagkakataon para sa pagtitiis o sa disiplina ay maaaring maging dahilan upang ang tao ay hindi maging marunong sa kanyang pagdedesisyon at bulag sa realidad ng daigdig na ito. Yan ay sinasabi ng manunula, pero naglalaman niya ng katotohanan. Ang Biblia ay lalong higit na nagsasabi patungkol sa realidad ng kahirapan. Kaya mga kapatid, hindi ito pagpapakalat ng doktrina ng tinatawag na defeatism. Hindi. Hindi ko kayo kinukumbinse na maging talunan lamang o maging mahirap na lamang. Kung hindi pinakikita natin ang realidad ng kasalanan sa pamamagitan ng realidad ng kahirapan sa daigdig na to, sapagkat ang lahat ng kahirapan ay bunga ng kasalanan. Hindi dinisenyo ng Diyos ng tao maghirap. Pero kagaya na ipinangaral sa atin nung Miyerkules, na nagkasala ang tao, sinabi ng Diyos sa lalaki, ikaw ay kakain ng tinapay sa kalumbayan habang ikaw ay nabubuhay. At sa babae, paparamihin ko ang iyong kalumbayan. Subalit sinabi ng talata sa atin sa gabing ito, na tayo ay nagagalak sa ating mga kapighatian. Kung titignan mo sa King James Version, yung salitang nagagalak doon ay glory. Sapagkat hindi ito simpleng kasiyahan. Kung hindi may kasamang pagpapasalamat, may kasamang pagsamba. Ang mga naglalasing ay nagagalak, pero hindi yun pagsamba. Yun ay simpleng pagpapalipas ng oras at marahil konting tawanan, konting pag-unwind upang makalimot sa mga problema. Pero hindi yun ang ginamit na salita rito. Tayo ay lumuluwalhati sa mga kapighatian. Sa English, we glory in tribulations. Ang kagalakan ng Kristiyano ay hindi simpleng pagngiti at pagtawa, pagtatalon, kung hindi nanggagaling sa pusong nagpapasalamat sa Diyos. At isang bagay na sinabi ng Panginoon, sa lahat ng bagay kayo ay maging mapagpasalamat. Ang Kristiyano ay hindi magkakaroon ng totoong kasiyahan hanggat hindi siya natututong magpasalamat. Ang Kristiyano ay hindi magkakaroon ng totoong kasiyahan hanggat hindi siya natututong magpasakop sa Diyos.
Sapagkat ang ginamit na kasiyahan diyan, salitang nagagalak, ay pagsamba din. Ano ang pagluwalhati? Ano ang glory? Pag sinabing we glorify, we worship in tribulation. At ano ang pagsamba sa Diyos? Ano ang pagsamba sa Diyos? Hindi ba ito ay simpleng pagpapakababa ng puso? Na tayo ay nagpapasakop na anumang ibigay sa atin ng Diyos ay ating tatanggaping maluwag at uunawain natin ang kanyang kalooban. At tayo ay matututo sa kanyang prinsipyo na may kasamang pagtitiwala na anumang ibigay sa atin ng Diyos ay mauuwi sa kabutihan. Yan ang pagsamba sa Diyos. Hindi lamang natin pinagtitiisan yung mga naririnig nating salita na hindi natin gusto. Pinagtitiisan din natin yung mga bagay na ating nararamdaman na hindi natin gusto. Mga bagay na ginagawa sa atin ng ating kapwa. Mga bagay na kailangan nating pasanin sa mga sirkumstansya na pinahihintulutan ng Diyos sa ating buhay. Balit sinabi ng banal na kasulatan, ang ating pagkagalak ay pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos. Ngayon, ano ang ating kaluwalhatian sa kapighatian? Sabihin ng sanlibutan, anong masaya sa pagtitiis? Ano ang kapighatian ano ang kaluwalhatian sa kapighatian? Titignan natin. Una, ang ating kagalakan sa kapighatian ay ang pagkakaroon ng tunay na pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos na paparating sa atin. Ang kasiyahan ng Kristiyano sa gitna ng kapighatian ay nagpapakita na siya ay totoong mayroong pag-asa sa kaluwalhatian sa hinaharap. Totoo na ang mga sakit ay masakit. Totoo na ang kalungkutan ay nakakalungkot. Hindi tayo mga baliw na may problema tayo, tawa tayo ng tawa. Kapag may nakakaiyak, umiiyak tayo. Kapag tayo napapagod, nagpapahinga tayo. Kahit ang ating Panginoong Jesucristo, normal ang kanyang pagiging tao. Subalit bakit may kasiyahan ng Kristiyano sa kapighatian niya sa panahong ito? Sapagkat totoo na may pag-asa siya sa hinaharap. At yun ang nakalagay dun sa naunang talata. At nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Gusto ko maunawaan ninyo mga kapatid, na ang kaluwalhatian sa hinaharap ay hindi pwedeng ihiwalay sa kahirapan sa kasalukuyan. Yan ay magkaugnay. Ang pag-asa sa langit ay may kaugnay na pagtitiis sa impyerno ng daigdig na ito. Ang kalakasan ng Diyos ay may katumbas na pagtitiis sa kahinaang meron tayo sa katawang ito. Kung totoo ang kasabihan na bawat pusali ay may katapat na langit, ang kabaliktaran nun ay totoo din. Bawat langit ay may katapat na pusali. Kung kaya't ang mga totoong Kristiyano na umaasa sa hinaharap
na pagliligtas ng Diyos sa ating katawan at pagiging kasama natin sa mga hinirang ng Diyos na dadalhin ni Kristo sa kaluwalhatian, ay may kakambal na kahirapan ngayon. Ngayon, mga kapatid, ang ebanghelyo na tinanggap natin sa Panginoon, na nagpawalang sala sa atin at nagpapabanal sa atin, ay hindi lamang nagtuturo sa atin ng perpektong kaalaman patungkol sa kung paano maligtas. Higit sa lahat, ang ebanghelyong tinanggap natin sa Panginoon ay nagpakilala sa atin patungkol sa Diyos. Hindi lamang tayo dinala ng ebanghelyo ni Kristo sa isang bagong relihiyon, sa isang matuwid na pagsamba, o hindi naman kaya sa isang bagong buhay. Ang ginawa ng ebanghelyo sa atin ay dinala niya tayo sa Diyos. Pag tinignan mo sa Isaiah 42, o dapat ko sabihin 52. Isaiah 52, talatang 7. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyaong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Siyon, ang Diyos ay naghahari. Anong itinuturo ng ebanghelyo, ng mabuting balita? Nalaman natin sa ebanghelyo na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Nalaman natin sa pamamagitan ng ebanghelyo na tayong makasalanan ay maliligtas mula sa kasalanan at sa puot ng Diyos. Pero hindi yun doon nagtatapos. Ipinahahayag ng ebanghelyo ng ang Diyos ay naghahari. Kung kaya't sinasabi ng ebanghelyo na kung ipahahayag mo sa iyong bibig na si Kristo ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na siya ay binuhay nga ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Napaka-importante ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon, sapagkat ipinahahayag ng ebanghelyo ng ang Diyos ay naghahari. Ang Diyos ay hari. Sinabi nung nakapako sa krus, Jesus, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Nalaman niya na si Jesucristo ay hari sa kaharian ng Diyos. At siya'y tumawag kay Kristo. Pagkat sinasabi ng ebanghelyo, naghahari ng Diyos. Kaya, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay ang pagkakaroon ng totoong pagkakilala sa Diyos. Juan 17:3. Juan 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Ngayon, pagka iyong inaral ang salitang pagkakilala, hindi ito basta pagkaalam ng pangalan. Ito ay pagkakaroon ng karanasan. Kung titignan mo yung tanong ni Maria sa Lucas, pumunta ka sa Lucas 2, gusto kong pansinin ninyo yung salita.
O Lucas 1. Talatang 34. Nang ibinalita ng anghel kay Maria na siya'y magdadalang tao at ang kanyang ipagbubuntis ay ang Kristo, anong tanong ni Maria? At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Sa English, knoweth no man. Tama ba yung aking binanggit? Ha? No, not a man. Sa palagay ko, meron namang kilala si Maria na lalaki. Kaming alam niya kung si pangalan ng kapitbahay niya. So alam natin yung salitang pagkakilala dito ay hindi basta tumutukoy sa pag-alam ng pangalan, kung hindi sa pagkakaroon ng relasyon, personal na relasyon, intimate na relasyon. Nauunawaan ba natin, mga kapatid? Ang lengguwahe ng Biblia, hindi ang kasing simple. Ang mga tao nung unang panahon ay hindi kasing babaw ng mga tao sa panahong ito, na hindi pa nagkakita ng personal, magkaibigan na sa Facebook. Kaya sinabi ni Maria, paano ako magbubuntis? Wala pa akong nakikilalang lalaki. And by the use of that language, na wala akong kilalang lalaki, sinabi ng Panginoong Yesus, parehas na Greek ang ginamit niya sa John 17 verse 3. Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka. Lahat ng tao kilala ang Diyos. Kagaya ni Maria, siguro may kilala siyang maraming lalaki dyan. Pero nag-iisa lang si Jose sa kanyang buhay. At sinabi ng banal na kasulatan, hindi rin si Jose ang dahilan kung bakit nabuntis si Maria. Ito ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Mateo 1:18. Kaya nang sinabi ng Panginoong Jesucristo, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila bilang isang tunay na Diyos. Hindi basta pagkaalam na may Diyos, kung hindi pagkakaroon ng karanasan sa Diyos, pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Yan ang buhay na walang hanggan. Kung sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang mga salitang ipinangangaral ko sa inyo ay espiritu at buhay. Buhay tayo sa Diyos sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu sa atin, na nagpapatotoo na tayo nga ay tunay na mga anak ng Diyos. Alam ninyo ang talata, Roma 8:14. Na ang mga pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Kaya ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay hindi pagkumbinsi sa sarili na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo magpapatotoo sa iyo na may buhay na walang hanggan ka, sapagkat mararanasan mo siya sa buhay mo. Yan ang buhay na walang hanggan. Na sa harapan ng Diyos, hindi ka mamamatay. Nalilipas ang daigdig na ito. Ang langit at lupa ay lilipas. Subalit pagkatapos ng daigdig na to, makikita mo ang Diyos na mukha. Yan ang buhay na walang hanggan. Kung kaya't, ano ang ibig sabihin ng pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos? Mga kapatid, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Sinabi ng binasa natin sa unang Juan 3.
Subalit hindi pa lubos ang ating karanasan sa Diyos. May mga karanasan tayo sa Diyos. Kung paanong ang kanyang biyaya ay nananagana sa atin. Kung paano ang kanyang kapayapaan ang bumubuo sa ating puso. Kung paano ang kanyang kalakasan ay napanghahawakan natin sa gitna ng mga panahon na tayo ay nanghihina. Mga ilang himala ang mababanggit natin. Mga ilang kasagutan sa pananalangin, mga pagtutuwid. Mga pamamagitan ng Diyos. Mga pag-iingat ng Diyos. Ang salita ng Diyos. At marami pang bagay na masasabi mong karanasan sa Diyos. Subalit alam ng iyong Espiritu na hindi pa yan ang kapuspusan ng karanasan natin sa Diyos. Hindi pa. Na maaaring sa matagal mong pag-aaral ng banal na kasulatan at pagiging Kristiyano, hindi pa rin maiiwasan na ikaw ay palaging kapos sa daigdig na to sapagkat tayo ay nasa daigdig pa rin. At doon nagsusumigaw ang puso ng Kristiyano na nagsasabing, Panginoon, gusto ko pang malaman yung mga bagay na hindi ko alam tungkol sa iyo. Gusto ko pang makita yung mga bagay na hindi ko pa nakikita sa ngayon. Gusto kong madama yung kasukdulan ng pag-ibig na alam ko na kung ako'y masaya kay Kristo ngayon, meron pang kasiyahan na higit sa kasiyahan na meron ako kay Kristo ngayon. Kung ako'y payapa at nakakatulog sa gabi na hindi binabagabag ang aking konsyensya, sapagkat alam kong pinatawad ni Kristo ang aking mga kasalanan, meron pang higit na kapayapaan diyan. Kung meron tayong pangunawa sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon, meron pang higit na pangunawa diyan. Sa panahon na makapiling natin ng Diyos sa kaluwalhatian. Yan ang pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At nagagalak tayo diyan. Ginagawa ng banal na Espiritu na sa tuwing ipinaalala niya sa atin na meron tayong langit na pupuntahan, hindi nating mapigilang maging masaya. Sa mga simbahan ngayon, hindi na langit ang nagmo-motivate sa tao para maglingkod sa Diyos. At yan ay isang nakakalungkot na bagay. Isipin mo, kung ikaw ay nai-inspired sa tuwing tayo ay nag-aawitan ng pagpupuri sa Diyos at masaya ka na dyan, mayroong pang mas masaya dyan. Kung ikaw ay natutuwa na sa mga material na pagpapala na iyong kailangan sa gitna ng kagipitan, tumawag ka sa Diyos. Sa hindi maipaliwanag na pamamaraan, na pagkilos ng Diyos, binigyan ka ng talino, binigyan ka ng lakas, nagkaroon ka ng iyong pangangailangan, at masaya ka na dyan. At niluluwalhati mo na ang Diyos, at pumupunta ka sa simbahan, nagbibigay ka ng offering, nagbibigay ka ng tithes, nagpapatotoo ka na dyan. Meron pang mas dakilang bagay dyan na ibibigay sa iyo ang Diyos. Ang katotohanan na kasama natin ang Diyos sa ngayon ay patikim pa lamang ng kaluwalhatian na darating sa atin. Kung kaya't, alam natin na ang ating mga kapighatian sa panahong ito ay hindi pwedeng ikumpara. Roma 8 at ang talata ay 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat na maitumba sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Kaya mga kapatid,
Ang kasiyahan sa gitna ng kapighatian ay katunayan na meron kang kaluwalhatiang iniintay sa Diyos. Yun lang ang dahilan. Yun ang dahilan. Kaya nga ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi motivational speech. Nakukumbinsihin ko kayo na bukas luluhod ang mga tala. Nakukumbinsihin ko kayo na kung ngayon mahirap tayo, bukas mayaman na tayo. Hindi, mga kapatid. Panginoon lang ang nakakaalam niyan. Sinasabi ng banal na kasulatan na huwag nating nasaing yumaman. Sapagkat nanganganib na tayo ay magkamali sa pananampalataya. At imbis na ikaw ay maging masaya sa daigdig na ito, habang hinihintay ang Panginoon, ang iyong puso ay tutuhugin ng maraming kalumbayan. Na imbis na iniibig mo ang Diyos, iibigin mo ang salapi. Imbis na meron kang kapangyarihan na higit sa iyong lakas ng loob. Sapagkat hindi lang tapang ang baon natin sa daigdig na to. Kapangyarihan ng banal na Espiritu. Imbis na sana ang Panginoon ang iyong inaasahan. Hindi ka nag-umaasa sa Diyos. Kung hindi sinasabi ng Panginoon ay ganito, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Babasahin natin sa Hebreo. Hebreo 13:5 hanggang 6. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin na nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Pero mga kapatid, alam mo ba na ang pag-iimbot ay walang kabusugan? Para sa taong nag-iimbot, walang sapat. Laging kulang. Para sa taong nag-iimbot, para siyang pinababayaan ng Diyos. Ulit, ano ang buhay na walang hanggan? Ito ay pagkakilala sa Diyos sa isang personal. Sa isang personal na karanasan sa Diyos. May buhay na walang hanggan ka sapagkat hindi mo nararamdaman na pinababayaan ka ng Diyos. At nakikita mo sa iyong buhay na dahil sa hindi ka pinababayaan ng Diyos, hindi ka pinagkukulang ng Diyos. Maliban na lamang kung ikaw ay nabubuhay sa iyong sariling kalooban. Hindi ba? Sapagkat masasabi mo ng buong tapang, talatang 6, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ba yan ay personal na karanasan sa Diyos? Mahirap na hindi natin masasabi na may kumpiyansa, tinutulungan ako ng Diyos. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Isipin mo na nandito tayo sa katawang ito na may kapintasan. Sa daigdig na to na punong-puno ng kasamaan, ay masasabi mo ng walang pagdududa, ang Diyos ang aking katulong. What if, kung dumating ang panahon, na wala na itong masamang daigdig na ito?
na hindi mo na kailangang kumain at uminom. Anong klaseng karanasan ang sasabihin mo? Hanggang sa araw na ito, tinutulungan ako ng Diyos. Isipin mo, ang pagkakilala mo sa Diyos ay limitado lang sa pag-inom at pagkain. Anong gagawin mo sa pagkabuhay na muli ng mga patay na hindi mo kailangang kumain at uminom? Kailangan mo pa kaya ang Diyos? Higit pa dyan ang relasyon natin sa Diyos. Kaya ang pag-asa sa hinaharap ay ang pagnanasa na gusto nating makita ang kabuuan ng karanasan sa Diyos. Sa panahon na yon, ang lahat ng katanungan ay masasagot. Ang presensya ng kasalanan ay mawawala. Ang kahinaan ay lilipas, ang langit at lupa ay lilipas. At ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi na mahahadlangan ng kahit ano. Sapagkat sa araw na yon, wala nang magiging kaagaw ang Diyos sa puso natin. Wala na si Satanas na manunokso sa atin. Wala na ang pita ng mata, pita ng laman at kataasan ng isip na palaging nagpapagulo ng ating pananampalataya. Nagbibigay sa atin ng dalawang akala na palaging lumilinlang sa atin. Kung kaya't may kasiyahan tayo sa gitna ng ating mga kapighatian, sapagkat yan ay katunayan na meron tayong inaasahan sa Diyos. Hindi ka ba nagkakaroon ng kasiyahan kapag iniisip mo na isang araw babalik si Kristo? Hindi ka ba nagkakaroon ng kapahingahan kapag iniisip mo na napagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan? Hindi ka ba nagkakaroon ng katiwasayan kapag iniisip mo na lahat ng bagay ay may katapusan din? Paano ka magiging masaya sa iyong kapighatian? Kagaya tayo ng mga tao sa daigdig na to na walang pag-asa. Paano mo sasabihin na may inaasahan kang langit na nabubuhay ka ngayon sa daigdig na to na hindi mo ini-enjoy si Kristo? So ang kasiyahan natin sa panahong ito ay ang pagkakaroon ng totoong pag-asa. Yung layo na yon ay nagiging realidad sa atin. Hindi ba kayong mga nag-aaral, kapag kayo ay nahihirapan sa inyong pag-aaral, naiisip mo minsan pumikit, ini-imagine mo ang sarili mo na nakasuot ka ng toga at hawak-hawak yung diploma mo. Maaaring parang nananaginip, pero sa iyong isip ay parang totoong-totoo na yung nakikita mo. Hindi ba kapag ikaw ay umiibig sa isang binibini, pinagmamasdan mo siya sa malayo, at buong iyong kumpiyansa, maaaring hindi mo pa pinagtatapat ang iyong pagmamahal. Pero sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, ibibigay mo sa akin yun. Kaya pinagbubutihan mo ang buhay mo ngayon. Hindi ka nagpapadalos-dalos at hindi ka nagmamadali. At sasabihin sa iyo ng mga tao, nangangarap ka ng gising. Maaaring tatawanan ka nila, pero sa isip mo, ikaw ay determinado. Hindi ba lahat ng pangarap ay ganyan? O ngayon, pumikit ka at isipin mo na isang araw, nandun ka sa katabi ng trono ni Kristo. Kasama ng lahat ng banal, lahat ng pinawalang sala ng Diyos.
Isang lugar na walang pagluha. Ang daanan ay ginto at walang kadiliman sapagkat si Kristo mismo ang liwanag doon. Hindi kailangan ng araw. Ang lahat ng kayamanan ay nandun pero walang nangungupit doon sapagkat hindi kayamanan ang importante sa langit. Ang dami mga mapag-imbot na Kristiyano. Ang gusto sa langit yung ginto. Hindi mo nakita na ang ginto doon, dinadaanan lang sapagkat hindi importante yun doon. O ang ginto rito, pinag-aagawan. Ang ginto sa langit parang aspalto lang. Sapagkat doon aapak ang mga tao. Anong importante sa langit? Itong importante sa langit. Ngayon, sa aking mga kapighatian, lumalapit ako kay Kristo sapagkat alam ko na Kanyang nauunawaan ang aking mga kahinaan. Sapagkat nalalaman ko na Siya'y tinukso na kagaya ko, pero hindi Siya nagkasala. Sa lupang ito, Siya lang ang pag-asa ko. At sinasabi ng Biblia, kayo ay lumapit sa trono ng biyaya upang kayo ay makatagpo ng awa. Sa aking puso at isip, lumuluhod ako sa Diyos. Aking ini-imagine na hinahawakan ko ang trono ng Diyos sapagkat kailangan ko ng awa. Pero darating ang panahon, hindi na yan sa pamamagitan ng pagluha at pangarap. Sapagkat mula sa trono ng Diyos, doon mismo lalabas ang bukal na tubig, nagbibigay buhay. At mahahawakan mo ang kamay ni Kristo. Malayo yun. Pero pag tinignan mo sa pananampalataya, totoong-totoo din. Yan ang pananampalataya. Kagaya ng sinabi ng Hebreo patungkol kay Abraham, hindi pa nila tinanggap yung lupa, pero nakita nila sa malayo. At kanilang napagtanto sa kanilang sarili, hindi tayo taga rito. May bahay tayo dun. Yan ang kasiyahan ng Kristiyano. Naunawaan nyo ba, mga kapatid? Pangalawa, ang kasiyahan ng Kristiyano ay ang kanyang kasiyahan ng pagdidisiplina sa kanya ng Diyos. Ano ba ang kapighatian natin sa daigdig na ito kung hindi instrumento ng Diyos para sa ating ikabubuti? Ilang beses natin nakita sa banal na kasulatan. Sinabi na sa Israel, ginutom kita, pinagdamdam kita para magpakababa ka at malaman mo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao ko, hindi sa salita ng Diyos. Ilang beses. Si Asaph, sa Psalm 73, nakita niya ang kahalagahan ng pag-asa sa Diyos nang halos mamatay-matay siya sa inggit na nakikita niya kung sino pa ang walang Diyos, yun pa ang mukhang walang problema. Pero kanyang napagtanto, para akong hayop sa aking pag-iisip. Ako ay hangal sapagkat nakalimutan ko na ang mga taong walang Diyos, dito lang sa daigdig yan masaya. Pero ano ba ang kahirapan kung hindi instrumento ng Diyos upang tayo'y matutong sumunod? Kanina sinabi ko yan sa young people, na ako'y nakisingit sa kanilang discussion sapagkat maganda ang kanilang sinasabi. Maganda ang kanilang sinasabi patungkol sa pagtitiis, na si Kristo ay halimbawa, na tayo ay nakikibahagi sa kahirapan ni Kristo. Pero tignan mo sa Hebreo 5, ang talata ay 8. Bagamat siya ay anak,
gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Napakadaling sumunod sa Diyos sa madaling panahon. Madaling magbigay pag marami kang maibibigay. Madaling mag-commit sa gawain pag marami kang oras. Madaling manalangin pag wala kang problema. Madaling mag-share ng gospel kapag kahit papano meron kang maipagmamalaki. Pero kung paano wala ang lahat ng yan, paano ka susunod sa Diyos? Samantalang, yun ang halaga ng tunay na pagsunod. Kaya sinabi ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat siya'y anak ng Diyos, ang karanasan niya sa pagsunod ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng Ama ng maraming bagay na dapat pagtiisan. Kaya't ang pagtitiis ay pagsasanay sa pagsunod. Kaya pag binasa mo doon sa Roma, binasa natin kanina, na ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan at katiyagaan ng pagpapatunay o karanasan at ng pagpapatunay pag-asa. Hindi lang tayo sinasabihan ng Panginoon na sumunod na minsanan. Ang hinahanap sa atin na pagsunod ng Panginoon ay buhay ng pagsunod. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, sinabi doon sa Filipos 2:8, palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang kamatayan, oo, kamatayan sa krus. Iisipin mo ba na ang Panginoong Hesukristo ang kanyang pinagtiisan lamang ngayong krus? Iisipin mo ba na si Hesukristo ay naging masunurin lamang sa krus? Tignan mo yung salitang naging masunurin hanggang kamatayan. Hindi lamang naging masunurin si Kristo sa kamatayan, naging masunurin siya sa kanyang buhay. Hindi lang siya nagtiis sa krus, nagtiis siya sa buhay. Na kahit ang anak ng tao, wala man lang unan kung saan niya hihilig ang kanyang ulo sa pagtulog. Nagtiis siya ng gutom at uhaw. Nagtiis siya na kanyang mga kababayan, muntik siyang itulak sa bangin. Sapagkat sinabi niya sa inyong mga tenga natupad ang banal na kasulatan. At ang sabi ng mga kababayan niya, anak ka ni Maria, tatay mo yung karpintero. Paano ikaw ang tutupad ng kasulatan na yan? Mesiyas lang ang makakatupad niyan. At tinignan nila si Kristo na kagaya ng isang lapastangan. Minsan ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpagaling ng may sakit. Sinabi ng mga tao, yung kapangyarihan niya galing sa demonyo. Minsan ang ating Panginoong Hesukristo sa sobrang tindi ng kanyang dedikasyon sa paglilingkod, ni halos hindi na siya kumain. Ang sabi ng kanyang mga pinsan, nababaliw na siya. Baliw na. Andun ako, ano-ano pinagsasabi, tapos hindi kumakain. Pinuntahan siya ni Maria at ng mga kapatid at sinabi ng mga tao, nandyan ang ina mo sa labas. At ang sabi ng Panginoon, sino ang aking magulang? Sino ang aking mga kapatid? At tinuro niya ang kanyang mga disipulo. Ito ang aking magulang at ito ang aking mga kapatid. Sila na nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito.
mga Hudyo ay mahirap bigyan ng kaluguran. Nang dumating si Juan Bautista na hindi kumakain at laging nasa disyerto, ang sabi ng mga Hudyo, si Juan Bautista, may sa demonyo yan. May masamang espiritu yan. Pero nung dumating si Kristo at nakibahagi, nakisama sa mga makasalanan, umiinom at kumakain, hindi nagpapasting palagi, at ang sabi ng mga Hudyo, matakaw, mahilig sa kasiyahan at kaibigan ng mga makasalanan. Kahit saan lumugar ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya maintindihan ng tao. Nabalitaan ni Herodes ang lahat ng kanyang mga himala at sinabi ng mga tao ni Herodes, "Oy, malis ka rito. Pag nakita ka ni Herodes, papatayin ka niya." At ang sabi ng Panginoon, sabihin mo sa asong lobo na yon na marami pa akong gagawin. At sa 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Ang Panginoong Jesucristo ay ginipit magkabi-kabila. Kung kaya't kanyang palaging pinapaalala sa kanyang mga alagad, walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Kung si Kristo na mabuti ay pinagsalitaan ng masama, magpasalamat ka sa Diyos, yan lang ang inaabot mo dahil kay Kristo, samantalang masamang tao naman talaga tayo. Sasabihin ng tao sa akin, at ako ay pagsasabihan ng mga bagay na hindi totoo. Bakit ako maiinis? Yung sinasabi nila hindi totoo. Kung iisa-isahin ng Diyos ang lahat ng kasalanan na ginawa ko at yun ay totoo, ikahihiya ko yun. Hindi ako hinatulan ng Diyos. Bakit iintindihin ko ang paghatol ng tao? Ang mabuti, meron akong mabuting konsiyensya sapagkat meron akong pananampalataya kay Kristo. Yang Diyos nga, minahal ako. Bakit ako manghihina, madidiscourage kung may mga taong hindi magmamahal sa akin? Kung ang pagmamahal naman ng Diyos ang magdadala sa akin sa kaluwalhatian, bakit? Saan ba ako dadalhin ang iyong pagmamahal? Papasiyahin mo lang ako ng konti. Patatawanin mo lang ako. At isang araw, iiwan mo din ako. Ang pagtitiwala ko ay kay Kristo. Na kanyang sinabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya kung minamahal natin ang isa't isa, mahalin natin ang isa't isa sa ngalan ni Kristo upang ang ating pag-ibig ay walang pagpapaimbabaw at hindi tayo naggagamitan lang dito at hindi tayo nagpapagalingan lang dito at hindi tayo nagkukompetensya at totoong nagmamahalan tayo. Makikita yan ang sanlibutan. At sasabihin nila, tunay na mga taong yan ay mga anak ng Diyos. Ang kahirapan ang nagtuturo sa atin na maging masunurin. Hindi ba kapag takot ka sa kahirapan, hindi ka sumusunod sa Diyos? Tsaka na ako susunod, ang hirap. Parang imposible. Talagang hindi, pag-iisipan ko. Masakit eh. Paano ka susunod sa Panginoon? Wala ka pang hinahakbang, nagrereklamo ka na. Tandaan mo na ang pagtitiis na yan, hindi yan nandyan para habang buhay kang mahirap. Pinagtitiis ka ng Diyos para makita mo yung mabuting bagay na dapat ginagawa mo sa sitwasyong ito.
Makita mo ang aplikasyon ng salita ng Diyos sa buhay mo. Para maintindihan mo kung anong ibig sabihin, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lamang sa kanin at ulam nabubuhay ang tao kung hindi sa salita ng Diyos. Upang maisip mo ganito, nabubuhay ba talaga ako sa salita ng Diyos? Nag-devotion ako kanina. Yung bang devotion ko kanina, ginagamit ko ba talaga sa buhay ko? Dumalo ako ng pananambahan, nangaral si pastor. Yung bang pangangaral ni pastor, sinabuhay ko ba talaga? Isipin mo yan sa gitna ng kahirapan. At matututo kang sumanod sa pamamagitan ng mga pagtitiis. At ang kapighatian ay gagawa ng katiyagaan. Anong silbi ng pagsunod na uumpisahan mo tapos di mo tatapusin? Kailangan mo ng pagtsatsaga. Sapagkat ipinakita sa atin ng Diyos, anong ibig sabihin ng biyaya, walang inuumpisahan ng Diyos na hindi niya tinatapos. Kaya walang Kristiyanong hindi magtsatsaga. Walang Kristiyanong hindi magtatapos ng kanyang panawagan sa Panginoon. Kaya ang kapighatian ay gumagawa ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga karanasan sapagkat every time na sinusunod mo ang Diyos, huwag kang mag-alala, patutunayan ng Diyos ang kanyang salita. Relax ka lang. Sundin mo lang ang sinasabi ng Panginoon. Tandaan mo, yan lang ang binigay sa atin ng Diyos. Magtiwala sa Kanya. Magtiwala. At the more kang nagtitiwala, the more mo nakikita, palapit ka ng palapit doon sa panahon na kukunin ka ng Diyos. At sabihin mo, Panginoon, isang araw na naman ang natapos. One day closer to Thee. Just a closer walk with Thee. Bawat araw, bawat hakbang ay isang hakbang palapit kay Kristo. Hindi ba bawat hakbang isang araw, bawat araw ay isang hakbang palapit sa kamatayan? Kung buhay pa ako hanggang ngayon at bukas mamamatay na ako, inihakbang ko ang huli kong hakbang. Pero pag namatay ako, makikita ko si Kristo. O hindi naman kaya ganito, bawat araw na lumilipas ay isang hakbang para salubungin si Kristo. Pagkat si Kristo ay babalik. Kaya huwag mong sayangin ang araw sa pagsuway. Hayaan mo, mga kahirapan mo ang magtaboy sa iyo para maging masunurin sa Diyos. Sapagkat yan ang tunay na pagsunod. Ang sumunod sa Diyos kahit mahirap. Mahirap sumunod. Mahirap. Tutuksuhin ka. Minsan kung kailan ka sunod na sunod, mali naman motibo mo. Minsan kung kailan gusto mong sumunod, doon darating ang lahat ng mga unsaved at doon darating lahat ng mga problema mo. Pero gusto mo nang sumunod. Huwag ka nang magtaka, ganun talaga. Pasalamat ka, ginugulo ka ni Satanas. Baka gumagawa ka nga talaga ng matino, ginugulo ka ni Satanas. Hindi ba? Ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nagpasting sa ilang, binisita siya ni Satanas. At tinukso siya. Bakit? Sapagkat anong ginawa ng Panginoong Jesucristo doon? 40 araw, nakipag-usap siya sa Diyos. Kung kailan ka mananalangin, tsaka darating ang mga asungot sa buhay. Sumunod ka pa rin! Sapagkat ginagawa ng Diyos na matingkad ang iyong pagsunod. Hindi ba naranasan namin nating sumunod?
Sa panahon na madali, kasi kaya natin, kasi libre tayo, o anong silbi ng mga ganong klaseng pagsunod. Kaya rin mismo magsasabi na parang walang naidagdag sa ating paglilingkod. Yung mga gawain na parang hindi natin pinaghirapan, napakadali nating iwanan. Pero kapag sinusubok, pinapahantong ka ng Diyos sa luha at pawis, pinapaganda ng Diyos ang kasaysayan ng iyong pagsunod. At pinagtitibay ng Panginoon ang iyong pagkarak. Kaya ikagalak ninyo, mga kapatid, ang mga kahirapan. Meron pa ba tayong masasabi sa mga bagay na yan? Sa palagay ko, wala na akong masasabi. Ang kasiyahan sa kahirapan ay ang pagkakaroon ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Hindi mo pwedeng hiwalayin ang pag-ibig sa Diyos at ang kasiyahan sa Diyos. Sinabi yun ni Pedro. Mababasa natin unang Pedro. Unang Pedro 1. 7 hanggang 8. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo, na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Hindi ba? Masaya tayo sa Panginoon. Iniibig natin ang Diyos. Kung nagtitiis man tayo para kay Kristo, hindi natin pinagtitiisan si Kristo. Hindi natin pinagtsatsagaan si Kristo. Yun ang kahalagahan kung bakit dapat masaya ka sa mahirap na paglilingkod. Sapagkat alisin mo ang kasiyahan yan, pinagtsatsagaan mo ang Diyos. Sa iyong pagtsatsaga, hindi ba't parang nagmamalaki ka sa Panginoon? O kita mo, naglingkod na ako Pagpalain mo naman ako. Ito ay relasyon. Ito ay pagmamahal. Hindi mo sinamahan si Kristo nung siya'y namatay para sa iyo. Samahan mo siya ngayon sa pamamagitan ng pakikibahagi mo sa kanyang mga kahirapan. Bakit? Mahal mo siya. Pamahal-mahal ka sa Panginoon. Masuwayin ka sa Diyos. Mareklamo ka. Huwag, mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay pinahayag niya sa ating puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Roma 5:5. Kaya paulit-ulit ipinangangaral ko sa iglesia kung paano tayo inibig ng Diyos. Na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Talatang 8. Hindi mo ba naisip? Na sa paghirang sa atin ng Diyos, wala tayong partisipasyon doon. Namatay si Kristo sa panahon na hindi natin siya kilala.
Namatay si Kristo sa panahon, hindi pa nga tayo pinanganganak. Namatay si Kristo sa panahon. Siguro sinasabi mo, kahit anong gawin mo, hindi ako magiging Kristiyano. Namatay si Kristo sa panahon na wala tayong Diyos. Nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Tandaan mo, ang hindi matanggihang biyaya ng Diyos, na siya ang dahilan kung bakit ka sumampalataya. Ngayon pa, na natuto kang sumampalataya, hindi ka tutulungan ng Diyos. Yun ang sinasabi. Verse 9, lubha pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ng Diyos ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayon na kapag nakipagkasundo na tayo sa Diyos ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. Noon nga gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka pinatay ng Diyos. Para lamang dumating yung panahon na makikilala mo si Kristo. Diba? Ngayon pa kaya kay Kristo ka na? Hindi niya ba sisiguraduhin ang iyong kaligtasan? Na matatagpuan kanya, na karapat-dapat sa kanya. Di ba niya lulubusin ang ating kaligtasan? Kaya nga, sa talatang 11, at hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak naman sa Diyos. O di ba? Alam natin yung pag-ibig ng Diyos, sakdal at totoo. Kasi nung panahon na walang mapapala sa atin ng Diyos, minahal niya tayo. Ngayon pa kaya, marunong ka na maglingkod sa Diyos. Natututunan mo ng lumakad sa pananampalataya. Nung panahon na wala kang pananampalataya, namatay si Kristo para sa'yo. Ngayon marunong ka naman ng palataya. Hindi mo ba ikasisiya ang pag-ibig ng Diyos? Kaya lumuluwalhati tayo sa ating mga kabigatihan. Nawa kayo ay natuto sa salita ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magdasal tayo.